Good afternoon. Ganda ng ating ngayon, facility. Malamig na. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ikalawang Pedro. Ito na po ang huling mensahe sa Ikalawang Pedro. At susundan naman natin next week. Bubuksan na ni Brother Peter ang Pilipos, mga taga Pilipos. So buksan po natin ang Ikalawang Pedro 3:14 hanggang 18. Tumayo po tayong muli at sabay-sabay nating basahin ang banal na kasulatan. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin po tayo. Lord, bigyan mo kami ng pangunawa at tulungan mo kaming hindi lang maunawaan kundi matandaan at i-apply ang aming matututuhan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po kayo. Saktong-sakto yung natin, Kailangan talaga ipag-pray nyo, makakuha na tayo ng bagong lugar. Meron tayong mga niluluto. Naku, ayan, sinabi ko lang, may mga dumating, biglang kulang. Okay. So, yung last week, sabi sa akin ng isang miyembro natin, sabi ko, anong tingin mo dun sa mensahe ni Pastor Jorge? Kakatakot. Kasi anong topic natin tungkol sa huling mga araw? Yung katiyakan ng pagbabalik ng Panginoon, kung saan lahat ng bagay ay mawawala, masusunog at magkakaroon na ng bagong new heaven and new earth. So, ito po ang definasyon ng Panginoon ng mga huling bagay. Ngayon, kung ikaw, depende sa iyong pananaw, yung personal eschatology, yung mga huling araw mo. Sa iyo ba, ang tingin mo, ang buhay ay ilang taon sa mundong ito, pagkatapos ay mamamatay, tapos na, wala na. Mag-enjoy ka na. Yun yung tinatawag na cockroach eschatology. Cockroach, parang ipis. Pag nawala ka na, wala na. Wala ka ng malay, wala ka ng isip. Kasi sa Bible, hindi ganon. Yung katawan mo, mag-iiba. Itong katawan lupa ay mag-iiba. Pero yung, anong tawag doon? Yung pag-iisip mo, nandyan pa rin. Yung malay mo will exist forever. You know? Yun na yung pagkakaiba natin sa hayop. Anong pagkakaiba mo sa hayop? Ano bang pinakamalapit na hayop sa ating mga tao? Yung chonggo, sobrang sa. Diba? Yung mga unggoy, parang tao. Sabi niya, sino ka? Ano sabi ng unggoy? Diba? So parang silang Pero ang pagkakaiba ng tao sa chonggo, yung tinatawag na self-awareness. Self-awareness. Alam mo na ikaw ay nandyan. You know you are existing. Ang mga hayop, they don't know they exist. Nag-ooperate sila dun sa tinatawag na instinct. Pag may danger, magre-react sila. Ikaw nag-iisip ka pa eh. Anong gagawin mo? Iiwas ka ba? Kung ikaw, iiwas ka. Pero pag may danger,
Pero kami ni Brother Arnold, magigiting kami. Yung asawa namin, may danger, di kami tatakbo, haharapin namin niya kahit ikamatay namin. Ano? So may self-awareness, may self-preservation, pero may self-awareness. Pero dito sa ating pinag-aaralan, sinasabi, isipin nyo yung ating hahantungan. Bilang Kristiyano, ang ating hahantungan ay maganda. At yung paggunaw ng mundo, yung pagkakasunog ng mga bagay dito sa mundo, hindi yan dapat ikatakot natin. Kasi ang ating hahantungan ay langit. Napakagandang pangako. At yan yung maliwanag na ipinaliwanag last week. Pero ang topic natin ngayon sa araw na ito, pagdating ng Panginoon, gano'n ang mangyayari. Pero ang tanong, habang hindi pa siya dumadating, habang naghihintay ka, ano ba ang utos sa atin na dapat nating ginagawa? Kaya yun po yung title ng ating message, Paghihintay sa Panginoon. Yung iba sa atin, gusto natin mag-end times na. Bumalik na ang Panginoon. Sa hirap ng buhay, sa dami ng problema, Lord, bumalik ka na. Di ba? Kasi alam mo, maganda yung pupuntahan mo eh. Sana bumalik ka na. No? Okay naman dito, pero sa dami ng problema, we want Jesus Christ to return. No? Ngayon, kung tatanungin ko kayo, teka, mag-actual survey tayo. May tatanong ako, 3 tanong. Ano? 3 sagot. Tataas mo yung kamay mo kung yung sagot na yon ay para sa'yo. Unang-una, sino sa inyo ang gusto bumalik na si Lord ngayon? Hindi ngayon, pagkatapos ng sermon ko. Huwag ngayon kasi sayang naman, pinagandaan ko to eh. Kasi anytime pwede nang bumalik si Lord. Wala nang problema, di ba? Wala nang kasalanan, wala nang sakit, di ba? Hindi mo na kailangan mangutang, hindi mo na kailangan, hindi ka na rin babayaran pag may utang sa'yo. Pero okay lang yun. Kasi lahat nandun eh. Pero wala nang mga hinanakit. Sino dito ang gusto bumalik na si Lord pagkatapos ng sermon ko? Tignan ko, babalik na si Lord. Wala nang problema. Wala nang kulubot. Wala na. Yung utang mo, wala nang bayaran yun. Ayan, dumami yung taas ng kamay. Okay. Ang dami. Pangalawa, sino yung ayaw pang bumalik si Lord? Tsaka na. Masarap pa dito eh. Okay. Honest. Kakaunti. Okay. Pangatlo, sino dito ni hindi iniisip yun? Hindi ko iniisip yung pagbabalik. Ngayon ko lang naisip yun nung tinanong mo. Sino? Sino dito? Ayaw lang talaga magtaas ng kamay. Kasi, marami. Okay. So, marami nagtaas ng kamay, gusto nila bumalik ang Panginoon. Kasi, actually pareho, may isang nagtaas, gusto niya, wag muna bumalik. Kanina, meron din nagtaas. Kilala natin, Arnold. Sabi niya kasi meron pa akong anak na hindi pa ligtas. Maganda naman yung dahilan niya. Gusto niya maligtas muna. Actually, mamaya makikita nyo, yun talaga ang dahilan kung ba't hindi pa bumabalik si Lord. Kasi marami pa siyang gustong maligtas. Pero tayo, gusto natin, bumalik na siya. Meron naman dito, hindi ko patataas yung kamay, sino dito? Wala akong pakailam, hindi ako interesado dyan, hindi ko iniisip yan. Well, kung hindi mo iniisip yan, iisipin mo yan. Kasi yung tinatawag na eschatology, ano? Biology, di ba? Yung OG, sabihin nun, study of, pag-aaral ng mga huling bagay. Yung eschatology na yung pinagwala akong ano dyan. Ano? Hindi pwedeng wala kang pakialam dyan kasi lahat ng tao may eschatology, pag-aaral ng mga huling sandali. Kahit hindi theology, eschatology, merong personal eschatology kasi as soon as you die, you will face judgment. Merong paghuhukom. Yan ang eschatology. Maaring sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, maaring yung rapture of the church, pagkatapos ng sermon ko, lahat tayo, kaninang umaga, nagpe-pray mga elders, medyo na late si Pastor Dennis, yung pala bumili ng kape. Hindi man ako sinama. Anyway, nasa si Pastor Dennis, hindi nahuhuli yun. Sabi namin, baka nag-rapture na, baka dumating na, baka kinuha na yung, kasi yung isang eschatology, the church, yung mga saints, yung mga Christian, kukunin na ni Lord sa isang iglap, sa isang kisap ng mata. Eh sabi ko, ba't nandito pa tayo? Ibig sabihin, hindi tayo totoong Christian. Pero pag namatay ka, instantly, kaharap mo ang Panginoon at ikaw ay
magkakaroon ng paghuhukom. Sabi nga sa unang Korinto, darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So dito po sa huling mensahe ng ikalawang Pedro, binibigyan tayo ng eksortasyon ni Pedro kung paanong mamuhay habang naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Ano bang gusto niyang ating maging takbo ng buhay at gawain bilang Kristiyano? Dalawang punto lang po. Una, nakahandang abangan ang mga paghuhukom. Pangalawa, bantayan ang katotohanan. Una, nakahandang abangan ang mga paghuhukom. Bakit mga? Di ba isa lang ang judgment day? Hindi po. Para sa iba-ibang tao, yung judgment, iba-ibang panahon at iba-ibang sandali. Yun yung sinabi ko, pagkatapos ng message ko, maaaring magkaroon yung unang judgment, rapture of the church. Ito, Eschatology 101 to. Pwede ka magkaroon ng first year diploma dito. Lahat ng Christian lang, huhusgahan. Yun ang first judgment. Walang huhusgahan papunta sa impyerno, lahat reward. First honor. Second honor. Pagkatapos nun, tinatawag na tribulation, magkakaroon ng judgment of the nations. Kung naiwan ka man, kasi hindi ka pa Christian nung rapture, magkakaroon ng pagkakataon, pero mahihirapan ka maging Christian kasi uusigin. Magkakaroon ng judgment of sheep and goat. Pangatlo, sa kahuli-hulihan, 1,000 years later, ito na yung final judgment, white throne judgment. Alam mo yung white throne judgment? Doon naman, walang pupunta sa langit doon. Lahat ng tumanggi sa alok na kaligtasan ng Diyos, Old and New Testament, from the beginning of time, haharap sa white throne. Ayun, hindi reward, hindi katulad ng bima. Ito, sintensya. Sintensya. Gano'ng kalalim ka sa impyerno? Sabi nga po, may biro ako. Alam nyo, sa English, hindi ako nagbibiro eh. Dito lang ako nagbibiro. Kaya mahaba sermo ko sa Tagalog, may biro. Merong tinatawag na antas ng parusa. Si Hitler daw, pumasok sa, sa impyerno, at tapos, ang sabi sa akin ng dyablo, ang masamang tao daw, depende dun sa kanyang kasalanan, yung lalim ng kumukulong putik. No? So nakita nila, yung mga masasamang tao, si Hitler, hanggang dito. Tapos yung mga ISIS, Al-Qaeda, hanggang dito. Tapos pagpasok niya, nakita niya si Marcos. May bumoto ba kay Marcos dito? Joke lang joke ha. Si Marcos, pagpasok, hanggang dito lang. Nagalit yung isang napunta doon na pinatay ng mga Marcos. Sabi niya, ba't ganun? Di ako papayag, masamang tao yan eh. Ba't hanggang dito lang yung kanyang parusa ng kumukulong putik? Sabi nung isang demonyo, huwag ka mag-alala kasi kaya hanggang dito lang yan, nakatapak siya sa ulo ni Imelda. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagalit. Pero ito, naikwento rin ho sa akin. Pagagalitan na naman ako ng mga elders. Habang naghihintay po tayo sa paghukom, at yun yung kinover ni Pastor George, ito yung instruction sa atin. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, tayo naghihintay eh. Naghihintay tayo. Sikapin ninyong mamuhay. Ayun po yung una nating ituturo. Sikapin. May pagsisikap na itinuturo sa atin para tayo maging mga matapat na naghihintay sa pagbabalik ng ating hari. Yung mga naghihintay ng mga bagay na yan, katulad natin, ng bagong langit at ng bagong mundo at ng ating pangwalang hanggan na estado, meron tayong tinatawag na pagwalang hanggang perspektibo. Dapat tayong maging masikap upang tayo mga maging matapat na naghihintay. Yung aking lola na namatay na, lagi siya nagkukwento sa akin nung panahon ng Hapon, meron mga Amerikano daw at mga Pilipino na naging matapat na naghihintay ng pagbabalik ni MacArthur, hindi si John MacArthur.
ni Douglas MacArthur. By the way, Vincenzo, baka hindi mo alam, si John MacArthur at saka si Douglas MacArthur magpinsan. Sa tuhod. Totoo yan. Totoo yun. Anyway, meron daw mga naghihintay na matapat na naghihintay. Kahit naghihirap, matapat sila. Pero meron namang mga naging makapili. Etong message na to para hindi tayo maging makapili at maging tapat. Sikapin. Sabi sa Hebreo, nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtam ninyo ang inaasahan. Merong mga gagantimpalaan dahil matapat na naghintay. Meron namang mga hindi gagantimpalaan kasi hindi masasabing matapat ang kanilang paghihintay. Kanina may training yung ating mga workers. Isang pamamaraan yan lang masasabi mo, matapat na paghihintay. Kasi naghahanda ka sa gawain eh. Yung mga volunteers, yan ang aking example, na naglilingkod sa Panginoon habang naghihintay. Ano? Ang sabi, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. Ano ibig sabihin ng mamuhay ng mapayapa? Ano? Sinasabi, kasi dadating ang Panginoon. Lahat tayo ay huhusgahan. Sabi sa 2 Korinto, lahat tayo'y haharap sa hukuman. Ano? Sabi niya sa verse 10. Ayon sa ating mga nagawa, mabuti o masama. So pag bumalik si Lord o nag-rapture, pagkatapos ng message ko, nakapila tayo at magkakaroon ng pagsusulit. Ang sinasabi, sikapin yung mamuhay ng mapayapa. Ngayon, yun yung gusto ko unang ituro sa inyo. O sige, Pastor EJ, gusto namin maging matapat. Ano ba yung sinasabi ni Peter na sikaping mabuhay ng mapayapa? Ano ba ibig sabihin ng mapayapa? Hindi ako nakikipag-away. Hindi yun ang ibig sabihin nun. O yung magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, sabi nga nila, dalawang klase lang ang tao sa mundo. Kaaway o kaibigan ng Diyos. Yan lang yung dalawang klase ng tao sa mundo. Pag hindi ka Christian, you are God's enemy. So, ibig mo sabihin, pag may payapa, kaibigan ako ng Diyos, yung word na peace, ano? Irene. Sino dito pangalan Irene? Wala. Kung Irene ang pangalan mo, ibig sabihin ng pangalan mo, peace. Yung ba ibig sabihin nun, peace? Dahil ako'y kaibigan na ni Lord, pag namatay ako, pupunta ako sa langit bilang kanyang kaibigan. Sabi nga sa Roma 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon. Pwede rin po yun, pero hindi yan ang ibig sabihin nito. Dapat niya tayong madatnan ng namumuhay ng mapayapa. Ngayon, nung pinag-aralan ko, excited ako kasi maganda ibig sabihin niya. Dito sa konteksto na to, ito'y isang utos. Inuutusan niya tayo na dapat niya tayong datnan na mapayapa ang takbo ng isip. Kasi Christian tayo. Hindi nag-aalala. Gusto ko yung utos na yon kasi minsan madalas akong mag-alala. Mag-worry. Sabi nga sa Old Testament, don't worry, be... Old Testament ba yun? Hindi yata. Kanta yata yun. Ko talaga. Pero maganda yung kanta na yun. Di ba? So, nung nabasa ko to, na ang instruction ng Panginoon sa atin, para maging matapat ka, dapat kitang datnan na may payapa. Ibig sabihin, kung dinatnan niya ako na nag-aalala, hindi ako tapat. Gusto ko yan. Kasi, sa lahat ng kasalanan, yung kawalan ng kapayapaan, yan yung hinahayaan natin eh. Sinabi mo, Pastor EJ, maglalasing ako mamaya. Uy, masama yan. Pastor EJ, makikipag-away ako mamaya. Uy, kasalanan yan. Pastor EJ, mag-aalala ako mamaya. O sige, pagpe-pray kita. Diba? Hindi natin kinukonsider na sin yung pag-aalala o kawalan ng kapayapaan. Pero yung palang kapayapaan ay isang utos na konektado sa pagbabalik niya. Saan mo nakuha yan? Tuturo ko sa inyo sa Philippians 4. Philippians 4. Philippians 4, 5-7. Sabi dito, malapit nang dumating ang Panginoon. Pagkatapos ng sermong mahaba ni Pastor EJ,
Maybe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi, yung isang version, malirip, hindi mo maintindihan. Kahapon, ano ba yun? Kahapon ba yun, Brother Ronnie? Meron kaming men's meeting, may nagsabi, may nangyayari sa aming pamilya, pero meron akong peace. Sabi niya, meron akong peace. Sabi ko, saan mo nakuha yun? Yun yung tinatawag na supernatural peace. Siyempre, umiiyak ka pa rin, meron ka rin parang kalungkutan, pero sa kaloob-looban, may tiwala ka, you trust God. Nakukuha niyo yung sinasabi ko? Naniniwala ka na hawak niya ang iyong sitwasyon. Kasi siguro napansin niyo na dito sa 2 Peter, inuusig ang mga Kristiyano. So para maging matapat, habang inaabangan natin ang mga paghuhukom na darating, ang sabi ng Bible, dapat datang kayong may kapayapaan. Ito'y isang pagsunod at pagbibigay kapurihan sa Panginoon. Ibig sabihin, pag nag-aalala ka, hindi pagpupuri. Sinabi sa'yo, do you believe in God? Yes. Do you believe in a God that's powerful? Yes. Do you believe God will save you from hell? Yes. Do you believe God will give you your next job? No. Do you believe God will help you with your children? No. Why? Nag-aalala ka eh. So, hindi siya magandang patotoo. So, sabi ng Panginoon, dadatnan ko kayo dapat na may kapayapaan. Kung sinasabi ko sa inyo na magugunaw ang mundo at kayo maliligtas, hindi mo dapat alalahanin yon. Kayo mga anak ko ay hindi rin dapat nag-aalala. So, sabi sa verse 14 pa rin, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay. May mga spiritual discipline. Nang mapayapa, mamuhay ng mapayapa, dapat nga dyan, mamuhay ng may payapa. Walang dungis at walang kapintasan. So ito yung qualifier. Para naman ikaw ay mabuhay ng may payapa at masunod mo, it's an imperative utos Hindi siya suggestion. Mabuhay, kung pwede lang, mabuhay ka ng may payapa. It's not a suggestion. It's a command. At lagi ko sinasabi, kalakip ng utos ng Diyos ay ang kakayahang sumunod. So if God orders you to have peace of mind, trust in God, together with the command is the ability to obey. Pero ito yung tinatawag na qualifier. Pero para matanggap mo yung promised peace na inutos na rin, dapat ikay walang dungis at walang kapintasan. Ano ibig sabihin ng walang dungis at kapintasan? Ito po ay inihahambing doon sa tinatawag na mga false teachers at saka mga false disciple na pinag-uusapan natin sa buong 1 and 2 Peter. Sabi sa 2 Peter, ang kaligayahan nila ay ang hayagang magpasasa ng nasa ng laman. Nakakita ka na ba ng Christian na ang sabi niya Christian siya pero nagpapasasa sa laman? Marami. No? Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. Anong ibig sabihin ng salo-salo na yon? Communion. Nagko-communion, pero yung buhay, punong-puno ng dungis. Ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikanatutuwa nila na kayo'y kanilang nalilinlang. So, you want to have peace while waiting for God? Dapat ikaw ay walang dungis at walang kapintasan. Ngayon, gusto kong ituro sa inyo yung pagkakaiba ng walang dungis at walang kapintasan. Kasi may pagkakaiba yun. Ano ba isabihin nung walang dungis? Yung walang dungis, ito yung nangungusap sa iyong karakter. Kahit walang nakakakita. Dungis. Kasi maaaring may dungis ka, pero hindi namin alam. This is your character in the dark. Hypocrite. Di ba sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo, sa loob, puti. Parang nicho. Sa loob, sa labas, puti. Sa loob, bulok.
Hindi ka pwedeng ganun. Christian ka, pero meron kang tinatagong kasalanan. Yun yung dungis. Dapat wala kang dungis. Na kahit walang nakakaalam, kaya mamaya, magsasalo-salo tayo ng banal na hapunan. Ang warning lagi ni Butch at nung kung sino man nagko-conduct nung salo-salo o Lord's Supper, huwag kang kakain at huwag kang iinom ng kopa pag meron kang tinatagong dungis. Kasi doon sa Korinto, ang ginawa, merong totoong Kristiyano pero may dungis dahil kanyang binaliwala ang kabanalan ng pagsasalo-salo, siya ay kinuha na, inuwi na siya, pinatay siya. Hello? Andiyan pa po tayo? So, ano naman ang ibig sabihin nung walang kapintasan? Okay. Yung dungis, maaring kinonfess mo na, hindi mo na ginagawa. Pero dahil may ginawa ka, wala kang dungis, pero meron kang kapintasan. Ang sabi ni John MacArthur, pag ang pastor nagkaroon na ng kapintasan, kahit na iwanan niya na yung dungis, hindi na siya pwede magpastor. Halimbawa, ang pastor, nakatulad ni... Sino bang wala dito? Si Peter. Wala siya dito eh. May ginawa. Hindi na siya pwede magpastor. Pwede pa siyang mag-serve, but he cannot be a pastor anymore. Kasi wala na siyang dungis, pero may kapintasan na siya. Pinatawad na siya, pupunta siya sa langit, pero meron na siyang bahid. Hindi na siya pwedeng maging top leader. So, iwasan natin. Now, ang sinasabi ngayon sa atin, sa isang simbahan, meron ng dungis, meron pang kapintasan. Yun talagang, wala silang pakailan. May mga kilala akong ganyan. Talagang sisimba sila. Yung ating pinanggalingang dating religion, bakit? Nag-uunat lang naman ako Yun yung tinatawag na punong-puno ng ritual, kasi yung ritual, natatakpan yung dungis. Sa dami ng ritual, mas maraming ritual, kaya pag nagkasala ka, mag-pray ka lang ng 10 Jollibee. Sorry pagagalitan ako ng elders. Hindi, galing ako dun eh. So, mas maraming ritual, mas maraming tinatakpan. Hindi pwede yun. Ibig mo sabihin, Pastor EJ, may ganun sa mga Kristiyano? May dungis at may kapintasan at minsan wala silang pakailang. Tinatawag na practical atheists. They're Christian pero practically para silang atheists. Sino yun? Sino yung nagsisimba pero may dungis at may kapintasan? Basahin natin sa Mateo 13. Katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa. Ano yung binhi? Yung word. Ito, para ako naghahasik sa inyo ng binhi, no? Sa puso. Ang taong dumirinig ng mensahe, kaagad masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. Pagdating ng kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ang mensahe ng grace, hindi madaling tanggapin. Pansin nyo? Pero hindi mensahe ng grace ang ating sinasabi dito. Mensahe ng Bible. Pero maraming pulpito, ayaw nilang mensahe ng Bible kasi sinasabi nila masyadong matalas. Pero ang isang Kristiyano, alam niyang makasalanan siya, so gusto niya yung matalas para mahiba yung natitira pang kasalanan. Pero kung ayaw mo magsisi at gusto mong itago ang dungis mo, hindi yan ang gusto mong mensahe. Pero may mga taong ganyang sa simbahan na binabalaan ng ikalawang Pedro. Huwag kayong datnan habang naghihintay sa Panginoon na may dungis at may kapintasan. Para sa mga totoo namang Kristiyano na matapat, na katulad ng aking panalangin ay lahat sa atin dito, ang paghihintay ay paggawa ng mga bagay na inuutos tulad ng means of grace. Alam mo yung means of grace? Yung mga practice, yung mga gawain na sinasabi ng Panginoon, lagi ninyong gagawin. Lagi ko kinukwento sa inyo na ang aking pinakapaboritong bahagi ng aking buhay ay nung ako'y nasa bata, 18 years old, pumasok ako sa US Air Force. Yan po yung talagang pinakamaganda kong ginawa. Diyan ako natuto. 14 na taon ako
na nanilbihan sa Estados Unidos sa sandatahang, ano ba sa Tagalog yung Air Force? Panghimpapawid. Ano yung katihan? Navy. Panghimpapawid. So talagang dyan ako natuto. Pero sa 14 na taon na yan, wala kaming ginawa kundi mag-exercise. Hindi lang tuwing umaga. Araw at gabi. No? Tulad yung exercise ngayon, nagalit si Kim Il-jung. Nakasama po ako dyan. Yung tinatawag sa Korea, Team Spirit ang pangalan nun. Dito, balikatan. Exercise lang, pagsasanay. Sa Kristiyano, ang ating dapat gawin habang naghihintay ay yung means of grace, the military exercise of the sandatahang lakas ng Panginoon Diyos. That's us, the U.S. Army of Japan. The U.S. Army of the Lord. Like prayer, sabi sa Pilipos 4. Sa lahat ng bagay, manalangin. Pagbabasa ng Biblia, sabi sa Santiago, talikuran ng mga maruming gawa, tanggapin ang salita. Pagsamba, tulad ng ating ginagawa ngayon, darating ang panahon, ang mga tunay na sasamba sa Panginoon ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Fellowship at saka Lord's Supper, sabi sa Hebrews 10, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon, lalo nung nakikita na natin malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon. These are the exercises of the means of grace. Ba't ka nandito? Ba't ka nandito ngayon? Ang dami magandang palabas. Ang dami magandang pwede puntahan. Matraffic, malayo. Nung mainit, ba't ka nandito? Alam mo kung bakit? Kasi you're practicing the means of grace. You're being faithful. Nagiging matapat ka. Sabi ng Panginoon, sana madatnan kitang masigasig at matapat. Walang bahid, walang dungis. Simpleng-simple lang. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi ganun kadali. Sapagkat sa dami ng tao sa mundo, kahit puno tayo ngayon, wala pa tayong 0.0001, 0.01%. Gumugugol ng panahon para gawin ang mga bagay na gustong datnan ng Panginoon sa mga matapat sa Kanya. Verse 15, yung kasunod. Sa punto pa rin nakahandang abangan ng paghuhukom. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Bakit sinabi ito sa Bible? Isipin ninyo ha, nagtitimpi ang Panginoon. Kasi may mga nagsasabi noon hanggang ngayon, wala naman, walang babalik, walang Diyos na babalik. Ang tagal na nung sinabi yan, 2,000 years ago na yan, hanggang ngayon wala pang Diyos na bumabalik. Ang sinasabi dito, huwag kang malansi ha. Di ba, meron ka iniintay, hindi na dadating yun. Halika na, alis na tayo. May iba, hindi na dadating ang Diyos. Wala na, mag-enjoy na tayo, magliwaliw na tayo. Ito po yung sinasagot, isipin ninyo. Kaya nagtitimpi at naghihintay ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Gusto ng Panginoon na naisin natin bumalik na siya dahil nananabik tayo sa Kanya. Pero habang tayo naghihintay, gusto niya na tayo ay maging matapat, na sumunod, at ituring na, kanina palang umaga, may nagtaas ng kamay. Bakit mo tinaas yung kamay mo? Lumapit sa akin na ayaw mo pang bumalik si Lord. Nag-iisa ka sa mahigit 200 tao. Kasi yung anak ko, magpapakasal sa kulto. Alam mo na yun. Sabi ko, swak na swak yung dahilan mo. Kasi yun din yung sinasabi ni Pedro. Habang nag-iintay kayo, ituloy nyo ang pagyayakag sa mga tao upang maligtas. Sabi sa 2 Korinto, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi nakaaway. Pinili niya kami upang
ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Sa English, He gave us the ministry of reconciliation. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taong ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Sa English, NASB, yung verse na yon, He made us ambassadors. Ambassadors. That is our job. Yung ambassador na mga big time, wala yun. Kasi mawawala ang bansang Pilipinas, mawawala ang bansang Amerika. Pero ang ikononekta mo sa kalangitan, that's forever. Nakatalayan. Last week, si Doc Rico pala, bago, doon sa 2 Peter, sabi, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Huwag niyong sabihin, ang tagal na, hindi pa bumabalik. Huwag na natin hintayin. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako, yung kanyang pagbabalik. Alang-alang sa inyo. Ilang taon ang World War II? Sinong buhay na dito ng World War II? Talaga, ha? 4 years. Tagal, di ba? Ang tagal. Walang ka na ng pag-asa. Ito, 2,000 years na. Hindi siya nagpapabaya. Huwag ka mainip. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Naiisip mo ba gaano kabait ang Diyos na lumalang at gugunaw ng mundo? Ganyan siya, kabait. Kaya, kung ikaw naman, yung may dungis at may bahid, pero nagsisimba, ngunit ayaw mong tumalikod, huwag mong aabusuhin yung ibinibigay niyang pagkakataon. Kasi baka sabihin ni Lord, haba ng sermon ni Pastor EJ, bumalik na ako. Pati ako nainip, baka bumalik na siya anytime. Sa Panginoon, hindi matagal yun kasi sabi nga, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. May biro ako. Hello? Nagbibiro ako every 10 minutes, nagigising yung mga nagpe-pray. Sabi nung isang mama, Lord, totoo ba yan? Sabi mo, ang isang araw ay 1,000 taon lamang sa iyo. Ibig sabihin, yung 100 taon ay 1 minute. Ibig sabihin, yung 1 billion peso ay yung 1 billion is 1 peso. Lord, bigyan mo naman ako ng 1 peso. Sabi ni Lord, okay, just a minute. So, hintay siya 100 years. Patay na siya. Just a minute. Sabi, hindi na, 100 years. Kasi 1 minute is 100 years. Yung pong sinasabi, huwag niyong bigyan ng pagmamaliit yung kanyang pagtitimpi. Ito po ay sulyap sa bait ng Panginoon. Tulad nung talinhaga nung prodigal son. Ano sa Tagalog yung prodigal? Ha? Nasabihan ka na ba ng tatay mo ng ganon? Isa kang alibugha. Talsik pa yung laway ng tatay mo. Alibugha! Ako, alibughang anak eh. Kaya, nung pinatawad ako, pinatawad niya, hindi lang niya pinatawad, tinatanaw. Di ba yung tatay dun nung alibughang anak? That is the picture of God. Ito po yung sinasabi sa 2 Peter. Tayo mga naghihintay sa Kanya, dapat magyakag kasi yung Diyos na sumagip sa atin, gusto niya, uy, magyakag pa kayo. Kasi ang Kanyang puso, yung kapitbahay mo, nakatanaw siya doon. If you love God, you love what He loves. And who does love God? Who does God love? Sinners. Who? Sinners? But ano ba sa tingin mo yung sarili mo? Saka ba pinulot?
Ayoko dyan, makasalanan tao yan, walang iya yan. Ikaw, saan ka ba pinulot? Sa tingin mo, hindi ka pinulot doon, at naging pinanganak ang Christian, meron bang pinanganak Christian, hindi makasalanan, sinagi, pinanganak ka Christian, ganun kakabait. Ano, paglabas mo, Amen, praise the Lord! Wah! Tingin mo, ganun, pinanganak ka, merong kumakanta ka na ng Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo pinulot dyan. That's why, ang simbahan na naghihintay sa Panginoon, must evangelize. Must evangelize. Dapat mag-imbita ka dito. Dapat isama mo sa D-group mo. Kaibiganin mo ang mga tao para mayakag mo sa Panginoon. Marami sa atin, nasubukan na natin. Dati may mga kaibigan ako, alam mo yung MLM, multi-level, kakaibiganin ka, yung pala may ibebenta sa'yo. Tayo hindi ganon. Kakaibiganin mo, wala ka ibebenta, may ibibigay ka. Mensahe ng kaligtasan. We befriend our neighbors. Kakaibiganin mo. May kailangan ka ba sa akin? Hindi, ikaw may kailangan, ako magbibigay sa'yo. Para marinig mo ang magandang balita. Kasi dati, si Kuya Jun Bulalaon, nagtiyaga sa akin bilang pasaway na kabataan. Ang kulit ko. Babuti na lang si Kuya Jun, pinagtiyagal. Ang bait niya sa akin. Kaya yung mga youth, kayo, Elvin, yung mga youth, maging mabait kayo kasi matatandaan nila yan eh. Lahat sinasabi, barumbado ako, sabi ni Kuya Jun. Hindi ka barumbado. Ungas ka. Pero may pag-asa ka. May pag-asa ka. Hindi naman mura yun, Sorry. Tatandaan ko po yun. The Lord is patient at dapat niya tayong datnan na nagmamahal din. At yung bahagi ng verse 15, iyan ang isinusulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungan kala. Sabi niya, pati si Pablo, ganyan din ang kanyang sinasabi. Be faithful, evangelize. Alam mo, pag nakikinig ka sa mga mensahe na to at isila sa buhay mo, hindi mo mamamalayan, magiging evangelist ka, magyayaya ka. Kasi, magiging Christ-like ka eh. Yung puso ni Jesus mapapa sa'yo, and ang puso ni Jesus ay managip. Meron akong kaibigan sa Air Force doon, Italiano, ang pangalan niya Salvatore. Salvatore Scalafani! What's your name? My name is Salvatore Scalafani. Sabi ko, do you know what your name means? Spaghetti. Tago sa kanya si Spaghetti. Salvatore means Savior. Salvatore. God is Salvatore. After a while, you also want others to be saved. Andiyan pa po ba tayo? At pag yan ang naging ambisyon mo sa buhay, may iba sa inyo, nagsaserve dito. Yung iba sa inyo, may gift of invitation. May iba sa inyo, gift of friendship. May iba sa inyo, gift of speaking. Kami ni Brother Butch at saka ni Brother Ronnie. Baka mahulog ako eh. The gift of good looks. Salamat sa inyong manigong halakhakan. Hindi ho. Sabi ko nga kay Brother Arnold, Brother Arnold, you have a gift of giving. Praise the Lord. I have the gift of receiving. Okay. Number 2 and last point. Guard the truth. So una, habang naghihintay ng paghuhukom, maghanda, maging masigasig, nakahanda, pagbalik ni Lord, yes! Tatawag sa akin si Brother Ronnie, Pastor EJ! Babalik na si Lord! Ha? Last week pa? Asan ka ba? Biro lang. Hindi yung pagdating ni Lord, nako, sayang, sayang. Gusto ko pambilin yung ko eh. We are ready and eager to wait on the Lord. And sasabihin ni Lord, well done. Good. Naalala ko nga pala, may panahon pa naman. Kaya nag-joke ako. O yung sa YouTube, i-cut nyo yung joke baka walang makinig. Sabi nila, pwede ba mag-cremate sa Christian? Anong sagot ko doon? Pwede. Kasi pag cremated ka, sabihin sa'yo, well done. Biro lang po yun. Medyo marami akong biro ngayon kasi na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo. Matagal ako nawala. Pumunta ako Amerika. Number 2 and last, guard the truth. Bantayan ng katotohanan. Sabi sa verse 16, sa lahat ng sulat niya, patungkol pa rin kay Pablo, ganito ang lagi niyang paalala. Yun. Maging matapat at mag-ingat sa mga maling guro. Yun yung tinuturing dito. Kaya lang ang ilang bahagi ng kanyang
mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Sulat ni Pedro, sulat ni Pablo, halos pareho ang mga pinapatungkulan. Ang pagsunod at pag-iingat ng magandang katotohanan. Bakit? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang pangunahing sandata ng dyablo laban sa iyo bilang Kristiyano. Alam mo kung ang pangunahin niyang sandata? Ibig sabihin sa inyo, sabihin, kasalanan, temptasyon, Pero ang pangunahin niyang sandata sa matapat na Kristiyano ay para panghinain ng loob mo. Discouragement. Pag nanghina ang loob mo, wala ka namang kwentang Kristiyano, hindi ka karapat-dapat, manghihina ka. Number 1. Pero ang number 1 sandata ng dyablo sa simbahan, maling katuruan. Kumbaga sa ospital, pag mali ang gamot, kahit tama ang diagnosis, mapapahamak ang tao. Kaya bumili ng the generics part, di ba? May commercial pa, no? So, nire-retoke, peke yung sinasabi. So, ito yung sinasabi na may mga katuruan na mahirap unawain. No? Kaya minsan, pinapawisan po ako ng malapot dito kasi ang hirap ipaliwanag. Mahirap unawain ang katuruan sa Biblia, hindi imposibleng unawain. Kaya dapat ang guro mas susi na nag-aaral para maipaliwanag ang mahirap unawain sa simpleng pamamaraan. Nakukuha niyo po ba? So, ang ginagawa kasi ng mga false teacher, yung mahirap unawain, dahil mahirap unawain, madali silang nakapanlilin lang. Unang-una na dyan, na paboritong ginagawa ay yung propesiya. Marami ngayon, mga simbahan na aking pinopropesay na ganyan-ganyan. Sinabi sa akin ni Lord na ganyan-ganyan, na wala namang patunay. Eschatology. May mga katuruan na babalik na daw sa ganyang petsa ang Panginoon, di naman nangyari. Prophetic revelation, sinasabi, yan, mag-iingat kayo. Lalo yung para mga mystical teaching. Yung tinatawag nila mga speaking in tongues na wala namang mag-interpret. Alam niyo ba, marunong ako mag-speaking in tongues? Alam niyo yung speaking in tongues? Bodahon da yaman maha. Alam mo yan? Kakatakot yan eh. Bodahon da bola maha. Yung sinasabi nila, mga pangungusap daw na walang makaunawa. Pati sila, hindi nila maunawaan. Eh naman sinabi mo, I bought a Honda. I should have bought a Yamaha. Ayan po. Akala mo kung ano yung sinabi ko, no? Ang nagturo po sa akin doon, taga doon din sa simbahan na yun. Kaibigan ko. So yung po mga mahirap na katuruan, na-attract yung mga tao. Meron pa tinatawag na oras ng himala. Eh, sino ba hindi ma-attract doon? Himala. Mag-iingat po tayo dyan. Sapagkat yan ang entrada ng mga false teachers. Hindi lang tumigil sa maling propesiya at mga misteryosong katuruan na ang Biblia naman napakalinaw. It's a plain text. Pag naging Kristiyano ka, yung pangunawa mo, illumination, nabubuksan. So pag sinasabi ng teacher, meron ako sasabihin sa inyo na ako lang nakakaunawa, warning na yan, malamang false teacher yan. Kaya dito po sa GFC, laging naandun yung verse, naka-underline pa, para maya-maya, marami dito maaalam na, lalo na yung mga youth, sila Vincent, sila Eldwin, yung mga hawak ni Brother Peter na mga theologians. Sasabihin niya sa akin, Pastor EJ, hindi yan na ibig sabihin yan. Okay, matutuwa ako nun. Kasi china-challenge nila para tayo ay angkop. Yan ang babala na sinasabi. Sabi nga sa 2 Pedro, sa unang-una pa lamang natin pag-aaral, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di magtatagal ay sila'y mapapahamak. Hindi lang silang mapapahamak, pati yung nakikinig sa kanila. At sabi sa verse 17, susunod na verse, ngayong ito'y alam na ninyo. Alin ang alam na ninyo? Anong alam niyo na? Take out 1/4 sheet of paper.
Yun po yung pag sinabi ng algebra teacher ko yun, nanginginig na ako. Kinikilabutan ako. Take out one sheet of paper, surprise quiz. Ano bang alam na ninyo? Alam na ninyo na babalik muli ang Panginoon. May paghuhukom. Alam na ninyo na may mga maling guro. Alam na ninyo na dapat nating bantayan ang katotohanan. Na ngayong alam na ninyo, dapat kayong mag-ingat. Huwag basta-basta makikinig. Pag yung tinuturo ay hindi mo matuntun sa Bible at para mga misteryoso, dapat ay suriing mabuti. Suriin at pag-aralan at hindi lahat ng mga tagapagturo na nakabarong, makisig, maganda ang tikas, tayo at ang boses na katulad namin ni Brother Butch. Tama ang sinasabi. No? At sinasabi, baka kayo maligaw sapagkat sila ay taong walang sinusunod na batas. Dahil pag kayo nag-ingat, hindi kayo matitinag. Yung pong salita na yon, tinatawag na matibay yung tayo mo. Hindi ka basta-basta makakante. Yung mga desisyon mo sa buhay, solid, biblical. Yung mga desisyon mo sa pang-araw-araw, nakasandal sa katotohanan ng Bible. Yung mga false teacher, biro mo sasabihin sa'yo, pag pinadalan mo ako ng pera, yun yung tinatawag na seed faith. Tapos gagamit ng verse. Siksik, liglig, umaapa. Ano sabi niya? Padalan mo ako ng 1,000 pesos, bibigyan ka ni Lord ng 10,000 pesos. Yung ba hindi mo naaamoy yun? Tapos gagamit ng verse para sa kanyang sarili. Pag ikaw ay nag-iingat, ko-questionin mo, yung ba talaga ibig sabihin ng verse na yun? O gusto niya lang ang aking salapi? Pero sasabihin ko sa inyo, karamihan ng mga successful ministry sa TV, pera. Pera. Pakinggan mo mabuti, puro pera pinag-uusapan. Pero kayo ay mag-ingat para hindi ka makanti at ang mga desisyon mo sa buhay, tama ang basehan sa Bible. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Meron bang totoong pastor, totoong Christian? Totoong Christian. False teacher, iba yun eh. Huwad. Pero meron kaya na totoong pastor, totoo siyang Christian, nagtuturo ng mali, nagkamali lang. Meron po. Bakit? Lumayo sa Bible. Kasi may mga teacher ng Bible, inisip nila, boring. Tayo kasi iniisa-isa natin, di ba? Do you know na in GFC, nung nagsimula tayo sa Matthew, we have over 4 years of expositional preaching. Ibig sabihin, nung simulan natin yung Matthew, halos 4 years, verse by verse, iniisa-isa natin yung sinabi ng Panginoon. Pagkatapos nung sinunod natin ay Jude. Tapos sinunod natin, 1 Peter. Today, tinapos natin, 2 Peter. We have over 200 messages na lahat ng sinabi ng Panginoon, ipinaliwanag natin. Na kung may mali doon, pwede nyo tingnan, hindi yan ang interpretasyon yan. Pwede mong sabihin. Kaya ito po ay nagpapakita kung matapat o hindi. Pero maraming nagtuturo, ayaw nila nung ganon kasi sinasabi nila, matutulog ang mga tao. Tulad nung 3 nasa likod na yon, hindi tulog yon. Pinagpe-pray po nila ako, sabi ni Lord, we pray. Please, Lord. Hindi, biro lang. Wala. Gising na gising sila. Gising. Nakakaantok daw. Pero ang totoo kasing Kristiyano, hindi niya hinahanap yung galing ng tagapagsalita. Pero siyempre, ginagalingan din namin. No? Pero hindi dapat nakasalalay dun sa galing ng delivery. Pero ginagalingan na namin. Pero hindi dahil puro kwento na lang ang gawin mo. Nagkukwento din, nagjo-joke din, paminsan-minsan. Pero, ang tuon ay yung salita ng Diyos. Ito man ay mahirap pakinggan, mahirap paliwanag, hindi man yan ang uso, in season and out of season. Pagtsitsagaan. Sapagkat yan ang makakatulong sa inyo. Yan ang makakatulong sa inyo. Hindi mo makakatulong sa inyo na ako'y magkukwento dito at magbigay ng kuro-kuro opinion. Dadami ang makakatulong sa akin yung pagdami sa aking bulsa. Maraming teacher ganyan. Hindi lalaki ng ganong kalaki ang simbahan if you preach this way. Kasi ang karamihan ng gusto ng tao,
na hindi naman Kristiyano pero gusto maging religyoso, entertainment, light message, prosperity gospel, not to serve God and carry your cross. Kasi ang biblical teaching, sasabihin niya, pipigain ka niyan para talikuran mo yung sarili mo. Upang ikaw ay maging tunay na lingkod, it will purge you, cleanse you, kapagkat lahat tayo makasarili. Kaya ako nag-aaral kasi gusto ko magbago ako. Hello? O kaya iniiba nila. Maya-maya, accidental false teacher na sila. Ang ganda ng sermon, ang dami na nakikinig, hindi yung masamang marami makinig. Pero makikita mo, yung kinukwento niya, wala ng Bible. He has become an accidental false teacher. Anong gagawin ng Panginoon doon? Yan ang gusto kong sagutin sa inyo. Itutuloy sa susunod na linggo, hindi po. Wala na, kailan tapusin ko na to eh. Ikalawang Juan 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. This could refer to false teacher or accidental false teacher. Ayaw nilang kilalanin na si Kristo yung naging tao. Sino yun? That's Iglesia ni Kristo. That's talking about incarnation, that Jesus is God. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Mag-ingat nga kayo at upang huwag mawalan ng saysay ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtam ang gantimpala. Nandiyan pa po ba kayo? Baka yung katawan nyo nandito, yung isip nyo nasa ETC na ha. If you're listening, say amen. Salamat sa tatlong sumagot. Makinig kayo mabuti, importante. Ano mangyayari sa mga nagtuturo ng mali pero tunay na Kristiyano at doon sa nakikinig sa kanila? Ang sinasabi po dito, babasahin ko sa komentaryo, tatagalugin ko on the spot, yung English. Ang kawalan ng gantimpala ay maaaring mangyari sa isang tunay na mananampalataya na hindi namimili ng ituturo at pakikinggan. At ang kanilang tinuturo o pinakikinggan ay hindi nakabase sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, minsan mahirap pakinggan. Ito ay isang babala na ang gantimpala ng isang tunay na Kristiyano, ngunit naglalaro sa kamalian, ay maaaring mabawasan o maalis sapagkat sila ay tumutulong at nakikipagsang-ayunan sa mga maling tagapagturo. Sa English, a loss of that reward may occur to any believer who does not discriminate fellowship on the basis of pure truth. This is a potent warning. All the eternal reward one earns can be removed or diminished by aiding or abetting false teachers. Ibig sabihin, yung tagapagturo ng mali, dahil hindi biblical ang tinuturo, kundi nakakaakit ng tao lamang, paparusahan. Pero yung nakikinig sa kanila, ay meron ding parusa. Kaya tayo po, may responsibilidad. Yung pinakikinggan mo ba galing sa Bible, o nakakakiliti. Sabi nga, tickling the ears. Ay, ang ganda ng sinasabi. God will bless you. Just give me 1,000 pesos. At ang ating huling verse, dahil kailangan ko na magtapos, but grow, lumago sa kagandahan loob at pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Dapat hindi malaglag sa mga katuroang ito. Dapat tayo ay lumago. Paano ka lalago? Faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng hindi kahit anong kabulastugan. But the pure word with the proper interpretasyon. Yung word, yung term na authorial intent, yung intensyon ng author, nung tagasulat ang naipaliwanag ng pastor. Hindi yung salita ng Diyos, ibang paliwanag. Diyan ang magpapalago at makapagbibigay ng tamang gabay sa lahat ng desisyon mo. Okay? Pag ang ginawa mong basihan ng desisyon ay maling katuruan, diyan ang pinakamalaking pinsala ng wrong church. Wrong church. Sabi nga sa Efeso, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay sa sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw
ng mga taong angangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. At ang aking paboritong ehemplo ay yung mga taga-Berean, yung tawag nila the Noble Bereans. Ito po isang maliit na simbahan. No? Isang maliit na masamahan. Sabi, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon sa Berea kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. Willing-willing silang nakikinig. Kayo ba willing-willing sa pakikinig sa aming mga pastor nyo? O willing-willing kayo, ay matatapos na. Willing-willing. Willing-willing sila sa pakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan nga kung totoo ang sinasabi niya. They're challenging the pastor. Totoo ba? They're examining the scripture to see whether what Paul was saying were true. Yan ang pangarap ko sa kapatiran. Hindi basta nakanganga, kundi sinasabi, ano ba isusubo mo na yan? You study the scripture yourself. Yan po ang sinasabi dito na gustong datnan ng Panginoon. Tulad nga nung sinabi ni Pedro sa simula ng ating winawakasan na ngayong libro sa 1 Peter, like newborn babes, tulad ng mga bata, sanggol, tayo manabik sa purong salita ng Diyos na parang gatas. Bakit? Sapagkat ang inaatake ng dyablo ay ang simbahan. Ngunit, ang iglesia ay ang haligi at saligan ng katotohanan. At diyan po natatapos ang ikalawang Pedro. Isang matinding babala at pagpapalakas ng loob na atin ang mga pangako na mamuhay ng may kapayapaan at may tagumpay. Ngunit dapat mag-ingat ng mabuti sapagkat ang kalaban ay parang leon na umaatungal na gustong sirain. Pero ang ating mga simbahan, praise God, nakakapit sa pinakamatinding sandata, the sword of the Spirit, which is the Word of God. At kayo po ay mga naihanda ng sandatahang lakas ng hukbong makadiyos. At ako'y naniniwala that God will use us. Yumuko po tayong lahat. At tatawagin ko si Brother Butch. Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan ng 1 and 2 Peter. Pinapanalangin ko po ngayon, Panginoon, na kayo na po ang bahala na ilagay sa aming alaala, aming natutuhan sa mga nakalipas na ilang buwan. Kayo na rin po ang bahala, ayon na rin sa inyong pangako, na gagamitin nyo ang aming mga narinig upang kami banalin, kami proteksyonan, at kami bigyan ng talino sa aming pamumuhay. Tulungan mo ang aming kapatiran dito na dumaraan sa mga paghirap, sa relasyon, sa kaperahan, sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkabagabag. Sana, Panginoon, ay ang mga bagay na yan ay magtulak sa amin upang kumapit sa inyo, upang saliksikin ang inyong salita at hanapin ang kasagutan sa aming mga problema. Salamat, Panginoon, ay kayo lubos na makapangyarihan at hawak lahat ng nangyayari sa amin. Kahit yung mga problema, kontrolado mo. Tulungan mo lang kami na maging tamang reaksyon at alam namin, Panginoon, na ang tamang reaksyon, tamang tugon, tamang pag-iisip ay nanggagaling sa pag-aaral na galing sa iyo. Tulungan mo aming simbahan, Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo, manalangin habang umaakyat si Pastor Butch, si Brother Butch, at tayo magbabanal na hapunan.